Madamdamin at medyo mabigat ang kwentong maririnig natin ngayong gabi. Isang paalala na ang buhay ay puno ng mga karanasang hindi natin inaasahan. Yung akala mo simpleng araw lang, pero biglang mababago ang lahat. Ang pananaw mo, ang damdamin mo, at ang mismong pagkatao mo. Ito ay kwento ng isang unang pagtatagpo na nauwi sa isang sitwasyong nakakalito. Isang sandali ng kaba, kuryosidad, at mga desisyong ginawa habang hindi malinaw ang pag-iisip. Isang alaala na bitbit pa rin niya hanggang ngayon. Kung handa ka na para sa isang emosyonal at medyo nakakagulat na pagtatapat, makinig ng mabuti. Kasi dito sa M2M Desires, bawat kwento ay may bigat, may hugot, at may katotohanan. Pero bago tayo magsimula, isang mabilis na shoutout kay Jerry Selpuno mula sa Angeles City, Pampanga. Maraming salamat sa iyong walang sawang suporta sa M2M Desires. Taos puso ka naming pinasasalamatan. At ngayon, handa ka na ba? Heto na ang kwento. Magandang umaga sa iyo, Kuya Will, at sa lahat ng nakikinig. Ako nga pala si Rafael. I'm 19 years old at bisexual ako. Gusto ko lang ibahagi itong nangyari sa akin noong nakaraang taon. Taga Masbate City ako, pero nagbakasyon ako noon sa tiyahin ko sa kabilang bayan. Sobrang bait niya sa akin, Kuya Will. Hindi niya ako tinuturing na pamangkin lang, kundi parang tunay na anak. May 5 siyang anak, at ang bahay nila ay nasa tabi lang ng kalsada. Sa totoo lang, hindi talaga ako palalabas ng bahay. Madalas, nasa loob lang ako kasi tinatamad akong maglakwatsa. Stay lang talaga ako sa bahay ng tita ko. Pero isang araw, bandang tanghali iyon, inutusan niya ako na bumili ng malamig na Coke sa malapit na tindahan na may wifi. Pagdating ko sa tindahan, kinausap ko ang nagbabantay ng tindahan. "Ano sa'yo, iho?" tanong niya. "Ate, may malamig po ba kayong Coke?" Sagot ko. "Oo, meron. Ilan ang bibilin mo?" "Isa lang po," sagot ko ulit. Inabot ko ang bayad at agad naman niyang ibinigay sa akin ang Coke. Aalis na sana ako, Kuya Will, pero may napansin akong isang lalaki na nakaupo po sa tambayan ng tindahan. Doon kasi nakasetup yung wifi, kaya may mga tumatambay talaga. Bigla akong napatigil at napatingin sa kanya. Hindi ko maipaliwanag, pero ang lakas ng aura niya. Maputi siya, matangos ang ilong, nakasanglases, at halatang may kaya sa buhay. Parang anak mayaman ang dating. Napansin ko rin na kalmado lang siya, nakaupo habang may hawak na cellphone. Habang nakatingin ako, bigla siyang napatingin din sa akin. Doon ako kinabahan, Kuya Will. Agad akong umiwas ng tingin, parang nahuli ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Sakto, narinig ko ang boses ng tita ko na tinatawag ako mula sa bahay, kaya agad akong umuwi, dala ang Coke. Pagpasok ko sa bahay, tinanong ako ng tita ko, "Bakit parang nakatingin ka doon sa anak ni Maring Ira?" Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi po, sagot ko, sabay iwas ng tingin. Pero sa totoo lang, Kuya Will, hindi ko maalis sa isip ko yung lalaking iyon. Parang may nagsimula, kahit hindi ko pa maintindihan kung ano. "Hindi po, nahihiya akong sagot sa tita ko. Bigla naman siyang nagsalita. "Sa Sabado pala, Rafael, pupunta tayo sa bahay nila Maring Ira." Parang nabigla ako, Kuya Will. "Lu, sa mama nung stranger?" Nasabi ko nang hindi ko namamalayan. Napatingin sa akin si tita. "Stranger? Sino yun?" "Ay, wala po, tita." Mabilis kong bawi. Para akong nahuli, kahit wala naman talagang dapat ikabahala. Pero ewan ko ba, parang ayokong mahalata na napansin ko yung lalaking yun. Nagtanong na lang ako para mailihis ang usapan. "Tita, bakit po tayo pupunta sa Sabado?" "Kaarawan kasi ng bunsong anak ni Ate Ira." Sagot niya. Tumango na lang ako.
Pero sa isip ko, hindi nawala yung kaba. Hindi ko alam kung bakit, pero parang inaabangan ko rin yung araw na yon. Dumating ang Sabado. Bandang hapon na kami pumunta sa bahay ng kumare ni tita. Pagdating pa lang namin, agad kaming pinapasok. Medyo may kasiyahan na sa loob. May mga tao, may kwentuhan, niya't ramdam mo talaga na may celebration. Habang naglalakad ako papasok, nakita ko siya. Yung lalaking nakita ko sa tindahan. Parang biglang bumilis yung tibok ng puso ko, Kuya Will. May halong kaba na hindi ko maipaliwanag. Sa totoo lang, parang gusto ko na lang umatras at lumabas ng bahay nila. Pero bago pa ako makaiwas, bigla siyang nagsalita. "Pamangkin ka ba ni Ate Lerma?" Sabay ngiti sa akin. Natigilan ako sandali. "Opo," sagot ko. Ngumiti siya tapos inaya niya ako papunta sa isang mesa. May 3 lalaki doon na nakaupo, nagtatawanan at nagkukwentuhan. Paglapit namin, bigla silang tumigil at napatingin sa akin. "Pamangkin siya ni Ate Lerma," sabi niya sa kanila. Bigla silang ngumiti sa akin. Medyo nahiya ako, pero bumati pa rin ako. "Hello po," sabi ko. Pinaupo nila ako sa tabi nila. Tapos isa-isa niya akong pinakilala sa mga kasama niya. Hindi ko masyadong matandaan lahat ng pangalan nila. Kasi ang totoo, siya lang ang napapansin ko. Tinanong niya ako, "Anong pangalan mo?" "Rafael," sagot ko. Tapos ako naman ang nagtanong, "Ikaw, anong name mo?" Ngumiti lang siya at nagkibit balikat. Parang ayaw munang sabihin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero lalo akong na-curious. Pagkatapos nun, niyaya niya ako. "Inom ka." Umiling agad ako. Hindi ako umiinom eh. Pero hindi siya sumuko, Kuya Will. Pinilit niya ako. At doon na ako nagsimulang mag-alangan kung tatanggi pa ba ako o sasabay na lang sa kanila. Kuya Will, sobrang bigat sa dibdib balikan ng gabing iyon. Uminom kami ng alak. At kahit tumanggi ako sa simula, pinilit niya ako. Sabi niya sa akin, "1 shot lang to pre, promise." Pumayag ako dahil sa tiwala, pero iyon pala ang naging mitya ng pagkakamali ko. Ang 1 shot na akala ko ay nakatulong sa bonding namin ay nauwi sa hindi lang 1 o 2, kundi sa napakarami. Nang maramdaman ko na ang hagupit ng alak, parang umiikot na ang buong paligid ko. Nahihilo na ako kaya inalalayan niya ako. Ramdam ko ang higpit ng hawak niya sa braso ko. Parang inilalayo niya ako sa mundo at dinadala sa isang lugar na hindi ko inaasahan, sa kwarto. Gusto kong pumalag, gusto kong sabihing hindi, pero parang walang boses ang lumalabas sa bibig ko. Kuya Will, sobrang intense na mga sumunod na pangyayari. Kahit lasing ako, ramdam na ramdam ko ang init ng balat niya at ang bawat mabigat niyang paghinga sa leeg ko. Nang pinahawak niya ako sa kanyang pagkalalaki, parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Gusto kong lumaban dahil alam kong mali ang ginagawa namin. Pero parang kinain ako ng kalasingan at ng tensyon sa loob ng kwarto. Ang huli ko na lang na natandaan ay ang paghubad niya sa mga suot ko at ang pag-angkin niya sa bawat parte ng katawan ko. Kinabukasan, nagising ako na parang mabigat ang pakiramdam ko. Nakatalikod ako sa kanya at ramdam ko ang init ng katawan niya na nakayakap sa akin. Pareho kaming walang saplot. Hindi ko na kailangang sabihin pa ang mga detalye, Kuya Will, dahil alam ko na alam nyo na ang ibig kong sabihin. Naninikip ang dibdib ko sa gulat at hiya ng mapagtanto kong nangyari. Bigla rin siyang nagising. Pareho kaming natulala sa isa't isa. Pero bago pa man ako makapagsalita, kumatok si Ate Aira sa labas. "Anak at Rafael, bumaba na kayong dalawa at kakain na tayo." "Opo ma," sagot niya sa mama niya na parang wala lang sa kanya ang lahat. Lumingon siya sa akin at ngumiti ng napakatamis, yung ngiting parang walang malalim na nangyari
sa pagitan namin kagabi. Sabi niya nang mahina, "Rafael, magbihis ka na." Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi na ako nakasagot dahil sa halo-halong emosyon, nagbihis na lang ako. Bago pa ako tuluyang makapagbihis, bigla niya akong pinigilan. Hindi ko na inaasahan yung sumunod, Kuya Will. Masyado pang sariwa sa isip ko yung nangyari noong gabi, pero parang binaliwala lang niya yun. Lumapit siya sa akin at mahina siyang nagsalita. Parang inaaya niya ulit ako. Hindi pa ako nakakaisip ng isasagot. Bigla na lang niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Doon na naman ako napahinto. Ramdam ko yung init ng katawan niya at yung lapit namin sa isa't isa. Sa totoo lang, magulo na yung isip ko. Alam kong mali at gusto kong tumanggi. Pero parang may parte sa akin na hindi rin makaalis. At doon, may nangyari na naman sa amin. Pagkatapos nun, parang wala lang sa kanya. Inaya niya akong bumaba na parang normal lang ang lahat. Sumunod naman ako kahit hindi pa rin maayos ang pakiramdam ko. Balak ko na sanang umuwi agad pero tinawag ako ni Ate Ira. "Rafael, kumain ka muna," sabi niya. Ngumiti lang ako ng pilit. "Hindi na po, ate. Salamat po," sagot ko. Nagpasalamat na lang ako at nagpaalam na aalis na. Habang papalabas ako, napatingin ako sa may mesa. Nandoon siya nakaupo at nakatingin sa akin. Nakangiti siya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng ngiti na yon, pero hindi na ako nagtagal. Umalis na lang ako. Habang naglalakad ako pauwi, paulit-ulit sa isip ko yung nangyari sa amin. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses nangyari. Pero hanggang sa huli, Kuya Will, hindi ko pa rin nalaman ang pangalan niya. Pagkatapos ng mga araw na yon, bumalik na rin ako sa city, sa mismong bahay namin. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat sa iyo, Kuya Will, at sa lahat ng nakinig. Mabigat ang ganitong klase ng kwento dahil sa likod ng curiosity, attraction, at mga what if na sandali, may isang bagay tayong dapat laging tandaan: ang tamang paghawak sa sarili sa mga sitwasyong hindi pa malinaw ang emosyon at desisyon. Para kay Rafael, salamat sa tapang mong magkwento. Hindi lahat kayang aminin ang ganitong karanasan, lalo na kung may halo itong confusion, regret, at mga tanong na hanggang na ngayon dala-dala pa rin. Pero sana sa kwentong ito, natutunan mo rin na hindi lahat ng nararamdaman sa isang sandali ay dapat sundan agad. Minsan, kailangan muna nating huminto, mag-isip, at alamin kung ano ba talaga ang tama para sa atin. At para sa ating mga listeners, ang moral lesson ng kwento na ito ay simple pero mahalaga. Hindi lahat ng attraction ay dapat agad sundan at hindi lahat ng pagkakataon ay sapat ang moment para magdesisyon. Respect sa sarili at awareness sa boundaries, kasi minsan sa isang maling sandali may mga bagay tayong hindi na maibabalik sa dati. Ngayon, gusto kong marinig kayo. Anong masasabi niyo sa kwento ni Rafael? Sa tingin niyo, ano ang dapat niyang ginawa sa mga sitwasyong iyon? At kung kayo ang nasa kalagayan niya, paano niyo haharapin ang ganitong klaseng karanasan? Mag-comment kayo sa baba. Kuya Will is reading. At kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang M2M Desires para mas marami pa tayong makwento at makapagbahagi ng tunay na mga karanasan ng puso. Kuya Will here. Hanggang sa susunod na kwento. Magandang gabi.